dito naman po kay Senator Bam Aquino nung tinanong niya etong abogado ni Sara Duterte, mga kababayan, patungkol po dun sa kung itinanggi ba ni Sara Duterte yung kanyang ginawang pagbabanta sa buhay ng presidente, ng First Lady at ng former House Speaker. So ito, i-play po natin. And then we proceed to cross. Your Honor, can we just Yes, point out Attorney one Binlon. Your Honor, regarding that matter, Your Honor, may we just manifest, Your Honor, for the record, that not only in paragraph 14, page 6, does the November 6, 2024 date appear, it also appears on the footnote. Footnote 12, November 6, 2024. So, I don't think... Kasi sabi nga dito, Senator Bam to Defense Counsel, walang specific denial kaugnay ng nakausap na assassin ni VP Sara. Kasi kung titingnan nyo, mga kababayan, ito, tanungin ko kayo, may nakita ba kayo na video ni Sara Duterte o interview man lang niya? Lalo na doon sa mga nag-interview sa kanya ng mga vlogger na sumusuporta sa kanya, mga kababayan, na itinanggi ni Sara Duterte na kumontrata siya ng mamamatay tao para itumba ang presidente, ang First Lady at ang former House Speaker. May nakita ba kayo na itinanggi niya, mga kababayan? Kasi, in my personal opinion, wala po akong nakikita na itinanggi ni Sara Duterte yung ginawa niyang pagbabanta. Ano po yung ginawa niyang pagbabanta at yung pagkontrata niya sa isang assassin para itumba ang presidente, ang First Lady at ang former House Speaker. Anyway, tuloy pa natin. we just want to read for the record, footnote 12, subpoena to Francis Toral, head, ABS-CBN News, dated 06 November 2024. In addition to that, if you look at the subpoena, and paragraph 14 also is on 06 November 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN News. Oh. Now, it is actually, it states that a copy of the video pertaining to the 18 October 24 press conference. And when you look at the subpoena itself, can you just ask for time? The subpoena, if you look at the subpoena, there's an attachment, and the photo there contained therein actually pertains to the 18 October 2024 press briefing. So in other words, Your Honor, this is a substantive, this is not a mere typography. Objection, Your Honor. Counter manifestation. The witness said it's typographical, that you are milking that and saying it's substantial. Just The for the record, just for the manifestation- record, ito sa The manifestation. That's manifestation why of a counter counsel for manifestation. respondent is duly noted insofar as the counter manifestation of the counsel for prosecution. The witness already answered. That is a typographical Thank you so much. error from his point of view. Senator Judge Bam Aquino. Ito, pakinggan nyo ang sasabihin ni Senator Judge Bam Aquino, mga kababayan. Yes, Then we proceed to cross. maraming salamat, Mr. Presiding Officer. So ito po yung continuation po ito nung tanong ko kanina tungkol sa general denial tsaka specific denial. Pero bago yon, Attorney Binluan, let me ask Attorney Lotok, kanina po tinanong kayo kung bakit nyo tinuloy yung kaso, no? Why you continued with filing. Sabi nyo po kanina, hindi naman siguro siya magsisinungaling. Siya meaning the Vice President. Could you just quickly tell me, what do you mean by that? Hindi naman siguro siya magsisinungaling. Well, the surrounding circumstances, Your Honor, at that time, yung atmosphere, sabi ko nga, galit na galit siya at madiin yung kanyang mga binitawang salita. At ito ay nagugat pa sa mga naunang event. So doon, nung winika niya na wag kang mag-alala, ma'am, sapagkat may sa security ko, sapagkat may kinausap na akong tao. From the point of view of the NBI, we believe that... So you took it as truth. Yes. Tama. In Tsaka take note, mga kababayan, pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na nagsalita. Kasi mga kababayan, eto kapag ka nagtagumpay si Sara Duterte doon sa kanyang ginawang pagbabanta, ano ba magiging kapakinabangan niya?
Yan yung pwede rin nating tingnan mga kababayan eh. Malaki ang magiging kapakinabangan niya dyan. Bakit? Siya ang successor ng presidente mga kababayan. Siya ang kauna-unahang pwedeng pumalit kay PBBM kung sakaling may masamang mangyari kay PBBM. Di po ba mga kababayan? Kaya nga kung titingnan po natin, etong ginawa niyang pagbabantang ito, hindi po pwedeng baliwalain yan. Dahil nga, tama rin naman yung sinabi ni Atty. Loto, galit na galit si Sara Duterte nung nagbanta siya. At lagi nating pangahawakan yung sinabi ni Sara Duterte mga kababayan na no joke, no joke. Kasi doon pa lang may establish na hindi talaga siya nagbibiro. At hindi talaga siya nagsisinungaling. Kasi no joke eh. Di po ba gagawin niya talaga yan? Lalo na't may pagka-utak kriminal sila. Anyway, tuloy pa natin. In succeeding interviews, I'm sure nag-imbestiga ka, meron bang pagtanggi dito sa pagkausap sa isang tao na papatay kung may mangyari kay Wala. Vice President Duterte? Meron ba kayong napanood o naimbestiga na pagtanggi nito in the succeeding interviews? Yes, Your Honor. I think there was a video dated November 26, 2024. Doon sa video na yon, instead na i-deny niya yung nangyari noong November 23, ni-reiterate pa ho niya, Your Honor, in-admit po niya na indeed may kinausap siyang tao. Oh, so para inulit doon. pa, kumbaga. Opo. Okay, so let me repeat my question to the defense. No? So far, wala pang actual statement si Vice President Wala Duterte talaga. na tinatanggi itong pagkausap sa isang hitman. And for the benefit of the public, magkaiba ho kasi yung general denial sa specific denial, no? Ang general denial, hindi ko ginawa yan. Wala akong kasalanan, no? Yung specific denial, hindi ko ginawa ito mismong mga bagay-bagay na ito. Hindi ko yun Tama. nakita sa sagot ng depensa. So I asked the defense, is there a denial that the Vice President actually spoke to a person to contract, spoke to a person to kill? You know, the individuals that we're talking about, Attorney Vinluan. Sabi niyo meron. Your Honor, Could you point us to where it is in your answer? Your Honor, I just want to clarify because specific denial is a legal term. So in other words, we just want, in order to satisfy the query of Senator Judge Aquino, we will give him a copy of our answer and we highlighted certain portions thereof, particularly paragraph 3 and paragraph 197 for his Can you perusal. read both paragraphs, Both please? paragraphs. Because I've also read kami dito, binabasa naman namin yung mga sagot ninyo at Ay sabi dito, tama, si BBM unang nagbanta, counter yung sa kabila. Kaya galit na galit si BP sa banta ni BBM laban sa kanya, sabi mo. Hindi, si Sara Duterte ang laging nagbabanta. Wala namang ginawang pagbabanta si PBBM kay Sara eh. May nakita ba kayong pagbabanta ni PBBM kay Sara Duterte? Napakabait nga ng presidente, di nga nakikipag-away ang kay Sara. Si Sara lang talaga mga kababayan ang gustong makipag-away kay PBBM. Eto nga si Edobe Lib. Mukha atang hindi nakikinig. Anyway, kung may pera ka dyan, bumili ka muna ng utak o kaya cotton buds, magtutuli ka. siniseryoso namin yan, no? So can you read the two, please? It reads, the rest of the allegations in the articles, including the supposed evidence attached therein, are specifically denied for being false, misleading, impertinent, mere conclusions of fact and law, and subject to the affirmative allegations and special and affirmative defenses below. And then Okay, we that's Article enumerated. 3. Paragraph 3, Your That's Honor. paragraph 3. So the rest, no, itong mga iba. Okay, paragraph 197. 197. It says there, finally, no such purpose contemplated by law was attained or could have been attained precisely because the respondent did not have any purpose other than simply answer. Yun, eto pa lang. Eto pa lang, pero hindi galing kay Sara Duterte ito. Itong binabasa ng defense. Yan ay depensa nila, mga kababayan. Kung saan itinatanggi nila yung aligasyon ng pagbabanta ni Sara Duterte at pagkontrata ng assassin, mga kababayan. Pero yung mismong pinanggalingan, yung mismong galing sa bibig ng ating Vice Presidente, wala tayong nakita. A speculative inquiry. So that is our position on the matter. So your position is that is enough of a specific denial to the allegation na may kinausap na hit. Ano yung sabi dito?
Wala ring denial si BBM sa kanyang pagbabanta kay BP. Matuto ka munang mag-context. Ano ba naging pagbabanta ni PBBM kay Sara? Alam nyo, ano bang oras na? 2:00 no. Kaya nag-live ako ngayong oras na ito. Kala ko kasi tulog na yung mga DD shit na bobo. May natira pa palang isa. Humanap nga kayo ng ginawang pagbabanta ni PBBM kay Sara Duterte. Kung may makikita kayo sa Facebook, sa YouTube o sa TikTok. O kaya kahit sa mga article, maghanap nga kayo. Man si Vice President Sara. Yes, Your Honor, because we discussed in our answer that the presumption never shifts. It is in light of our discussion that it is the burden of the prosecution to prove their claim, considering that according to our laws, he who alleges must prove. And so we just presented our arguments accordingly, Your Honor. Okay. Din, adik ata itong DD shit na ito eh. So I'm sure, attorney, sa inyong summation, you will argue this, that the burden of evidence has shifted, pero hindi nyo po na take into account na ito mismo'y galing sa Vice President natin. Your Honor, to clarify, the burden of proof is with the prosecution and not with the defense. In fact, Your Honor, according to our laws, even if Ang sinasabi mga kababayan dito ng abogado ni Sara Duterte, since nag-aakusa mga kababayan yung prosecution, yung pagpapatunay, ito lagi ko din naman sinasabi, kung sino yung nag-aakusa, siya dapat ang magpatunay. Eh ngayon mga kababayan, kung sasabihin ng prosecution na walang pagtanggi si Sara Duterte, lalabas talagang totoo yung ginawa niyang pagbabanta, nakita naman nating lahat, at the same time mga kababayan, hindi talaga binabawi ni Sara Duterte kasi wala naman nga siyang ginawang pagtanggi publicly. So kayang-kayang patunayan yan ng prosecution mga kababayan na may intent talaga itong si Sara Duterte na ipatumba ang presidente. we do not present evidence if they do not overcome that threshold, Your Honor. Kasi dito hindi naman sinabi ng abogado ni Sara Duterte na itinatanggi ni Sara Duterte. Kumbaga binasa niya lang mga kababayan yung pagtanggi ng defense mga kababayan, pero hindi nila sinabi na galing kay Sara yon. Ibig sabihin wala talaga na pagtangging ginawa si Sara Duterte. Then we believe that our client is entitled to. So ang sagot po nyo, and this is my final question, presiding officer, ang sagot po nyo, kailangan i-prove ng prosecution na merong hitman. And you're not denying that the Vice President spoke to a hitman. No, we are denying that, Your Honor. It's just that was our presentation and our answer. Okay, so for the record, you are denying that the Vice President actually spoke to a hitman na, in fact, ang sabi nga ni Attorney Lotoc, hindi siya nagsisinungaling. Yes, Sinasabi nyo, actually, nagsinungaling siya at wala siyang kinausap na hitman. Yan pong sinasabi ninyo. Yes, Your Honor. I don't know what's the frame of mind of Attorney Lotoc, but that is our answer, Your Honor. Okay. That she denied. Maraming salamat, Attorney. Thank you. Your Honor, Di ba? Hindi nila sinabi na nagsalita si Vice Presidente ng ganito, i-deny yung mga aligasyon at yung pagkontrata ng assassin. Wala silang sinabing ganon. Sa madalit salita, ang pinaka-point lang nung sinabi dito ng abogado ni Sara Duterte sa tanong ni Senator Judge Bam Aquino, kailangang i-prove ng prosecution kasi sila yung nag-aakusa na totoo yung aligasyon nila na kumontrata ng hitman etong si Sara Duterte. Yun lang. Kung lalalimin natin yung pangunawa kung iibabawa natin yung pangunawa dito sa sinabi nitong defense lawyer ni Sara Duterte mga kababayan. Maliwanag dito na wala talagang ginawang pagtanggi etong si Sara Duterte na kumontrata siya ng hitman mga kababayan. Kahit maghanap kayo sa iba't ibang mga pahayagan dyan, sa mga interview ng mga vlogger ni Sara Duterte, wala kayong makikita na itinanggi talaga niya na kumontrata siya mga kababayan ng hitman. Anyway, mga kababayan, kayo po, kung kayong tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po ang komento at opinion po ninyo. Hingil po dyan mga kababayan. At lagi ko naman po sinasabi, tuwing may talakayan po tayo na katulad po nito, hindi po mawawala itong magagandang ginagawa ng ating pamahalaan. Lalo na mga kababayan. At grabe itong ginawang aksyon ng ating gobyerno para matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin dyan po mga kababayan sa Batanes. Kasi sabi po dito, ito,
Disaster preparedness and relief 23K family food packs now in Batanes as DSWD braces for Inday. Sabi dito mga kababayan, mas pinaigting ang paghanda sa Batanes kasunod ng banta ng Bagyong Inday kung saan mahigit 23,000 na family food packs ang nakahanda para sa mga pamilyang maaaring maapektuhan ng bagyo mga kababayan. So ngayon sabi pa dito, ayan, kung titingnan po natin, wait lang Sabi pa dito mga kababayan, tiniyak ng mga otoridad na sapatang supply ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan upang mabilis na makatugon sa oras ng sakuna. Tuloy pa natin. Ang maagang pagpuposisyon ng mga family food packs ay mahalagang hakbang upang maiwasan ang pagkaalantala ng tulong kapag lumala ang panahon mga kababayan. Ibig sabihin maaga pa lang pinaghahandaan na po ng Marcos administration itong mga tulong na ibibigay sa mga kababayan po nating posibleng maapektuhan ng sakuna mga kababayan or ng bagyo. Ano po, so sabi pa dito, naka-alerto ang mga disaster response teams upang agad na maresponde sa mga komunidad na posibleng tamaan ng malalakas na ulan at hangin mga kababayan. Sabi pa dito, patuloy ang koordinasyon ng pambansa at lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga residente dyan po sa Batanes. So ngayon, bukod pa rin dyan mga kababayan, ang isa rin sa pinakatinututukan ng Marcos administration ay ito pong tulong sa mga kababayang Pilipino po natin dito po sa Occidental Mindoro mga kababayan. Kasi nga sabi dito, wal tulong pinasyal. Direktang inihatid mga kababayan, mahigit 200 na Occidental Mendoreños ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng DSWD AX program na patuloy na nagbibigay ng agarang suporta sa mga pamilyang dumaraan sa krisis at mabibigat na gastusin mga kababayan. Sabi pa dito, 914,000 ayuda inilapit sa Mendoreños. Umabot sa 914,000 ang kabuuang tulong na ipinagkaloob sa mahigit 200 na residente ng Southern Occidental Mindoro para makatulong sa kanilang medical, burial at transportasyon, education, food at iba pang agarang pangangailangan mga kababayan. Sabi pa dito, sa oras ng krisis, may malalapitan. Sa pamamagitan ng AX program, patuloy na inaabot ang agarang tulong sa mga nangangailangan upang mabawasan ang bigat ng gastusin at maitawid ang may hirap na sitwasyong kinakaharap ng kanilang pamilya. Sabi pa dito, 200 Mendoreños na bigyan ng agarang ayuda mula medical at burial assistant hanggang pagkain, edukasyon at transportasyon, patuloy na inilalapit ng pamahalaan ng serbisyong kailangan ng mga pamilyang nahaharap sa biglaang krisis at mabibigat na gastusin mga kababayan. Mahigit 200. Sabi pa nga dito, mahigit 200 na Mendoreños ang nabigyan ng suportang pinansyal upang makatulong sa kanilang agarang pangangailangan habang patuloy na iniuugnay ang mga benepisyaryo sa iba pang programang makakatulong sa kanilang pangmatagalang pagbangon mga kababayan. So kung titingnan po natin, talagang ginagawa lahat ng Marcos administration para matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin na apektado po talaga ng krisis para na sa ganon kahit papaano matulungan silang makabangon mga kababayan. At bukod dyan, ang isa rin sa pinagkakaabalahan ng Marcos administration ay yung patuloy na pamimigay ng ayuda sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi nga, sabi dito sa balita, galing po sa Bagong Pilipinas, 10 kilos of relief. Bawat benepisyaryo sa Muntinlupa ay tumanggap ng tigsa 10 kilong bigas bilang dagdag na suporta. Layunin itong makatulong sa araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Sabi pa dito, 3,000 residents supported. Humigit kumulang 3,000 na residente ang nakinabang sa ikalawang tranche ng rice distribution. Patuloy na inilalapit ang tulong sa mga nangangailangan sa komunidad mga kababayan or sa mga nangangailangang komunidad. Sabi pa dito,
First Lady brings support. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pamamahagi ng bigas sa Muntinlupa City. Bahagi ito ng patuloy na paghahatid ng agarang suporta sa mga pamilya. Rice Aid Riches Homes. Patuloy na umaabot sa libu-libong pamilya ang tulong sa ilalim ng Mula sa Puso para sa Pamilya. Layunin itong magbigay ng dagdag na ginhawa sa gitna ng pang-araw-araw na gastusin ng mga kababayang Pilipino po natin. Sabi pa dito mga kababayan, PBBM programs continue. Sinunda ng ikalawang tranche ang unang rollout na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Mayo 6. Patuloy ang programa upang mas maraming pamilya sa Muntinlupa ang makinabang mga kababayan dito po sa pamimigay ng ayuda ng ating pamahalaan. Biruin nyo mga kababayan habang patuloy yung pagbatikos ng mga DD-shit sa gobyerno ni PBBM, yung gobyerno naman ni PBBM patuloy na nagtatrabaho mga kababayan at saglip na pansinin nila yung hindi magagandang salita na binibitawan itong mga taga-suporta ni Sara Duterte, mas inuuna nilang tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin na talagang nangangailangan ng tulong ng pamahalaan. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo hinggil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano po ang komento at opinion po ninyo hinggil po dito